Hello everyone! Welcome to another day with the Valentines. Ito nga pala yung araw na we decided to adopt a new fur baby. Actually, this video was June 28 pa, but because naabutan na nga lang ito ng opening of classes at naging busy na ako ay wala na akong time para makapag-edit. Dahil nga ngayon ay weekend and habang nag-scroll ako ng phone ko ay nakita ko itong video na ito and decided to edit it out. Background story nga muna pala tayo bago tayo bumalik dito sa video. Actually, we don't have plan na magdagdag ng pockets or ng fur baby kasi nga ayokong makaramdam ng pagsiselos itong aming Chungbi. Actually, Chungbi is already 4 years old. Na-adapt ko rin siya nung 2020. But then, when my brother-in-law sent a video na meron siyang nakitang mga fur babies na isa sa mga customer niya naghahanap ng pwedeng mag-adopt kasi merong 8 pet or fur babies yung may-ari talaga. And then, nag-decide sila na mag-relocate or umuwi o bumalik na sa Manila at ayaw niyang ibenta yung mga fur babies niya. Instead, gusto niya lang hanapan ng mag-a-adapt sa kanila. Ayun, nung nakita ko yung video nilang dalawa ni Nene at saka ni Jiwon, actually Tili yung talagang original niyang pangalan. Grabe, murag ikumus akong dugha, naluoy jud ko. Bale, yung video kasi na yon na sined ni Kuya, yung video nila Nene at ni Tili, nasa loob sila ng cage at yun, parang kawawa na talaga yung mga itsura nila, medyo napabayaan na, madungis na, ganun. Kaya, nung nakita ko, sabi ko, sige Kuya, kahit hindi ko pa sana gustong mag-adopt, napag-desisyon na naming mag-asawa ni Francis na mag-adopt na lang kami at dito na lang siya sa amin mag-i-stay. Si Jiwon or si Tili, tapos si Nene naman, sila mama at si Migris yung nag-adopt. Naisip din namin ni Francis, at least this time, may makakasama na si Chungbi kasi ilang taon din na siya lang mag-isa yung aming baby. Going back nga po dito sa ating video ay maghahanda ako ng dinner para sa kalaate, sa family nila at kay Kuya kasi galing pa sila ng Bacolod. Nandun nga galing yung aming i-adapt na fur baby. Hahatid nila dito sa amin sa Sagay. So ang ihahanda ko nga palang ulam dito ay adobong pusit at ginataang tulingan. Kasi nga si Kuya, hindi siya kumakain ng manok at baboy. Kadalasan na kinakain niya lamang ay mga seafoods. Kaya ito, naghanda ako ng adobong pusit. Dali lang naman itong lutuin. Magigisa lang tayo ng sibuyas, bawang, kamatis. Tapos lalagay na natin yung pusit. Titimplahan lang natin ng oyster sauce, ng toyo, ng asukal, at syempre ng suka. Pagluluto nga pala kadalasan, puro lang talaga ako tansya meter. Nung maluto nga itong adobong pusit, ay nilipat ko na at inihanda ko na sa lamesa. Aside nga pala sa adobong pusit, nagpe-prepare din ako ng ginataang isda kaso hindi ko na pinakita yung process kasi nga ilang beses na rin ako nakapagluto nun. Actually gabi na nga ito pero naghihintay pa rin kami sa kanila kasi nag-tricycle lang sila galing ng Bacolod papunta rito ng Sagay. Medyo matagal talaga yung biyahe. Tsaka hapon na rin sila nakaalis ng Bacolod kasi nga may duty pa si Kuya. Tapos na rin naman akong magluto habang nag-aantay sa kanila ay pinang-tutupi ko muna itong mga natambak namin na mga tupiin. Pero syempre para naman hindi tayo ma-dehydrate, inom-inom din tayo ng tubig from time to time. As you can see, medyo marami rin talaga yung tinutupi ko dito kasi every 2 weeks kami nagpapalaba. Kaya natitingog ba? Hala, uy, kalisod ba? Ni magtagalog. Uy! Pagkadugay-dugay kay nakabati na ko busina sa tricycle, naabot na di ay sila ate gikan og Bacolod. Dahil nga medyo excited na tayo, agad-agad tayong lumabas para salubungin sila. Aba, syempre, hindi pwedeng hindi kasama ang itong baby ni Ate Aljoy nga og sa Bisaya pa, sus, pero migid ni nagtabi kong sa iyaha. Kahit saan sila pumunta, oy, kakuyo gina nila permissimo ka. Og syempre, pusit atong sudan, diligid pwede mawala ang Coca-Cola. E og sa ato pa, basta gahigay kanon, dapat naagi pampatunaw. Uy, tura, pertiging dagana ni Chungbi. Excited gid kaayo kay naanapod ko no siya yung mga bisita. Finally, nandito na nga sila. Ayan nga po si Tili, yung color puti, at si Nene, yung medyo batik na may color black. Sabi nga po nung previous na owner ay simula nung baby sila, magkasama na talaga silang dalawa sa cage. Kaya medyo territorial din sila at saka lagpas na sila ng 1 taon. Kaya medyo pahirapan din na mapaamo natin sila. Pero syempre, hindi naman natin sila susukuan kasi nga willing tayong i-adopt sila at
magkaroon sila ng panibago nilang tahanan. Bali, si Kuya J. Paul nga at itong aking asawa na si Francis yung nagtulungan para mailagay sila dito sa kubo sa labas ng bahay namin. Kasi nga po may kubo-kubo kami sa labas ng bahay, and for the meantime, for the first night, dyan muna sila matutulog habang hindi pa natin sila napapaliguan. Safe naman dyan kasi kubo nga yan at merong landong ba? Hala ay kalisod, gabi ani ay. At dahil nga medyo gabi na rin, ay naghanda na kami ng aming hapunan. Actually, parang mag 11 PM na nito eh. So, ayun nga, naglastar na mi, og syempre, dili gyud ta makalimot nga mga muyo sa tabusugod og kaon. Kaunta ninyong tanan. Happy birthday. Ay, yun ako. As in, lalo yung personal cell. Ang pogi. Ano to? Marami ang pusit. Thank you. Basta na yung kagaya, yata may business. Kaso lang, wala na din na... Ito yung madalas, ha? Ano sa busang nilutuan na may magic sarap? Ha? Wait, magic? Wala ko yung magic sarap eh. Wait, ma'am. Ito ba magic na ganyan? Nagamit ko magic sa itlog lang din. Ano yung gamit niya? Asin. Sunod! Asin na niya? Kag patis. Sunod! Patis ba? Patis. Fish sauce. Mura lang ko na kung kasabon. Ano pa merkado? Go! Ready to sleep na ba ang kanan? Cellphone pa ang kanan. Eto nga, ready na kaming matulog. Pero syempre, lahat sila naka-cellphone muna. At ayan, ang aming mocha. Buti pa si Mocha, behave lang dyan sa gilid. Itong aming isa, Kuya Chungbi ka na, nangungulit pa bago matulog. So, yun lang. Maura to guys. Thank you so much for watching. God bless. Annyeong!